Mag-usap tayo, Miss Malu, ang programang tatalakay at magbibigay payo sa iba't ibang problemang pinagdadaanan mo. Mag-usap tayo tuwing linggo 1:00 ng hapon dito sa DZRH. Para makausap si Miss Malu, text na sa 0919-873-1921. Ang oras, 1:06 in the afternoon. Magandang hapon po sa ating lahat ng faithful listeners, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa ibang, sa buong mundo, sa ibang countries. Ang DZRH ho ay very, very present. Ito po si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan, dito sa ating programang Mag-usap Tayo, Miss Malu. And this is the very first and only professional life coaching on-air program for the masses. At salamat ho sa inyong lahat. At dahil sa inyong faithful listening, our program is top rating on its time slot. So maraming salamat ho. Linggo na naman. At sabi nga ni Morley, it's a beautiful day. It's Sunday. Magkakasama-sama na naman tayo from 1 to 2 p.m. Tatalakayin ko ang inyong mga texted concerns, yung inyong mga na-experience, yung mga dinadanas nyo ngayon on emotional, mental, and spiritual, aspects of life. Wag lang hong financial kasi hindi naman ho ako bangko at hindi naman ho ako lending institution. Kaya miski gusto ko kayong tulungan, i-refer ko na lang ho kayo doon sa ibang programa natin like Operations Tulong. Ayan ho. At hindi rin ho ako attorney kaya wala ho akong karapatan na magbigay sa inyo ng legal answers. Although, if I know something, base ng experience, siyempre naman, alam naman natin ng mga laws, I can. Pero pag sinabi ko hong legal advice, yun na lang ho, ang masasabi ko is, refer ko kayo doon sa ating mga attorney, magagaling na attorney dito sa ating, stasyon. Okay. So, nasa RHTV rin ho tayo. Ayan, iba-iba ka lang hong channels kasi cable ho yun. Diba? At you can also reach me through my Facebook fan page. Mag-usap tayo, Miss Malu, at doon yung i-post at doon kayo mag-komento. And of course, ang favorite medium ng mga kabataan at ang aking mga kamag-anak sa abroad ay ang live streaming, www.dzrhnews.com. Click nyo ho yung RHTV and you will see me with my favorite red flower on my hair. Ayan. Another exciting episode this Sunday and kung type niya, okay, magko-komento daw siya. But this time, mas prefer daw niya i-enjoyin yung kanyang araw. Kasi Happy Father's Day si love ko. Ayan. So, text your questions na at comments sa aking private hotline 0919-873-1921. Ulitin ko ho, 0919-873-1921. Salamat pala kay Joey from Lucena City. Yan. Sabi niya, I really love your show, Miss Malu. Thank you. At mas naging interesting when your partner joined the show. Very interesting daw. Okay, I'm an avid listener, pero this is my second time to text you. Okay, kasi alam ko naman mga lalaki, hindi ma-text yan eh. So okay lang yon, Joey. I learned many things just listening to your program, lalo na doon sa love mo. Ayan. Kasi man to man no? Congrats for an awesome show. May God bless you and your hubby and your entire family. Now, thank you, Joey, for that. I truly appreciate yung mga greetings na ganyan, no? Now, ito sayang wala siyang pangalan eh. Sabi lang niya, congrats lang kita, Miss Malu. Okay? Bless ako sa iyo. Sabi niya, galing-galing mo.
Yan, sabi niya. Kaya hindi ko alam kung Miss, Mr., Mrs. at ano ito, no? So, gusto ko lang mag-react to this, ha? Sana nakikinig ko. Wala akong pangalan na masabi. Alam mo, yung sinabi mo nga, blessed na blessed ako sa'yo. You know, I truly appreciate this feedback, no? Kasi, ang prayer ko has always been and always continue to be, Lord, make me naman a blessing to people. Whether I meet them personally, whether they listen to my program, or whether they read my comments, make me naman a blessing to people, to them. Kaya itong feedback na to tells me na talaga the Lord is always answering my prayer. Kung blessed na blessed ka sa akin is because the Lord chose to answer my prayer. So, sana text mo naman Nemo, ha? Text mo siya. Okay. Eto, ang aking masugid na tagapakinig, nung ba, panahon pa niya, nasa Tacloban pa siya, bago siya na-dislodge. Okay, ni Typhoon Yolanda. Si Ophelia SPL. Okay, how are you, Ophelia? Nag-text siya, sabi niya sa akin, this Sunday, I invited my new and friendly neighbors to listen to your program with us. Kaya ngayon nakikinig sila. Pas muna sila sa tong it's. Allah! Mahinig pa sila mag-tong it's. Over a sachet of orange juice. Hindi ko nang sasabihin kung ano yung marka yung sinabi mo sa akin. Bawal yun. Okay. Over a sachet of orange juice and chicharon. Ayan. Will make our day. So, yung sa mga friendly at bagong neighbors ni Ophelia, si Shen, si Jonah, kamusta na kayo? Greetings, si Pau. Naku, Pau, siguro Pau to or mahilig ka sa show, Pau. Okay? And Mrs. Toralba. Okay, greetings from Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Sana, linggo-linggo makinig na lang kayo, ha? Okay. Over chicharon. Ayan. And orange juice. Siyempre naman, di ko kakalimutan si husband mo. O Eman. Kamusta ka na, Eman? At ang inyong unika iha na si Princess. Ayan. So, sana magkita-kita ulit tayo, ha? Okay, at alam ko naman that, alam mo, tuwan-tuwa ako dito sa pamilyang ito Survivor sila ng Yolanda. Okay? I remember, yung nag-host ako, nag-anchor ako. Okay, alam ko, late Tacloban sila Sabi ko, Vera, ano nangyari sa'yo? Paki-text mo. Walang text ako. Kinakabahan na ako. Baka, yung pala, talagang devastated siya. And DZRH was the only station na nagtayo doon ng temporary tower kaya nakakapag-broadcast. Pumunta pa siya doon. Okay. So, salamat yun. So, ayan, it's 1:14 in the afternoon. Umpisa na natin, ha? Text na ulit ang inyong questions or comments sa 0919-873-1921. As usual, hindi lahat ng inyong mga texts mababasa ko, but lahat siya sasagutin ko. Except for those sinabi ko na sa other program, yung mga klaseng text na talagang sadya kong din sinasagot. Pero basically, before, hindi nga lang linggo. Pag nag-text kayo ng linggo, okay, tandaan nyo, okay, kung bago kayo at nag-text kayo, kinuha yung number ko, pakilagay lang sa direktoryo, Miss Malu Cervantes, ha? Kasi pag sinagot ko kayo ng Webes, sasagutin nyo ko ng who you, sino ka? Kasi nakakalimutan yun na nag-text kayo sa akin. Ayan. Pag nakatanggap ako ng sino to, who you, tandaan nyo, mark this, I will never text back. Okay? So, ayan yan. Medyo strict daw ako. Sagutin ka pa naman na huyo kayo ang nag-text sa akin, humihingi ng advice. Sasabihin sa akin, sino ko? Diba? Diba nakaka-asar, in short. Okay. Naman, diretso ka magsalita Okay. So, umpisa na natin. Ito, medyo, alam mo, we have only 3 cases. Talagang inano ko lang sa 3. Kasi ang lalalim di ba? O Mrs. B daw siya, Mrs. B. Kikinig ka ha, Mrs. B. Okay. 62 years old siya, 62. Okay, senior siya. Married with 2 kids. Yung mga kids siya, siyempre adults na, mga professionals na.
lingid sa kaalaman niya, okay, lingid sa kaalaman niya, na itago ng mister niya for 35 years na may ibang babae at may 3 anak siya doon sa Querida. Believe, sabi nga ng love ko, paano na naitago ng 35 years bago siya nabulgar? Nabulgar siya lang ng January 4, 2015. Tapos sabi niya, okay naman si Mrs. Alam pa yung eksaktong date na nabulgar, yung matagal ng lihim ni Mr. Sabi ko, ako nga ba, sa akin mangyari, hindi ko makakalimutan yung araw niya dahil nasira ang araw ko, di ba? Okay. So, halos madurog daw ang puso niya at galit na galit siya. Okay? Pero ang nagpalayas doon sa mister niya ay yung anak nila. Okay, may anak silang dalawa, pinalayas ang tatay nila. Now, after 5 months, nagbalik daw at nagmakaawa at humingi ng tawad sa kanya, yung mister niya at sa mga anak nito. Siya, pinatawad niya, pero yung mga anak, hindi pinatawad tatay nila. So, siya lang. Okay. Ngayon, nagsasama sila. Pero, okay, di ba? Sabi mo, ang ganda naman, parang happy ending. Really? Okay. Ngayon, nagsasama sila, pero, okay, tuloy pa rin ang relasyon ni Mister sa kabit. Ba, magaling na lalaki ito Kaya, eto, pero sabi niya, kaya lang, Miss Malu, meron siyang kinonfess sa akin. Ang tunay na dahilan, kaya pinatawad daw niya yung mister niya. Kasi, sabi daw ni Mister, kung hindi daw siya tatanggapin, okay, doon na lang daw siya sa kabit niya tutuloy. Imagine mo. Ngayon, kaya niya tinanggap kasi etong words niya, ayokong lumigaya sila kasama ang anak nila. Kaya naman, okay, ayokong lumigaya sila kasama ang anak. Kasi pagtatawanan ako ng kabit dahil iniwan ako at siya ang pinili. Ngayon, kala mo okay na. Tama po ba ang ginagawa ko? Aba, biglang nagtanong. Tama po ba ang ginagawa ko? Pagpayuhan ninyo sana ako. Mrs. B. Sanay ka na sa akin. Na? Kung hindi ka sanay sa akin na tough love at diretsuhan na walang paligoy-ligoy, ngayon pala nagpapaumanhin ako, ha? Dahil this is kinda straight. Alright? 3 points and bottom line. Ayan. First point. There is a big difference. Malaki ang pagkakaiba. There's a big difference between your actions, okay, kung anong ginagawa mo, at yung motibo, what you are thinking or reasons for doing something. Malaki ang pagkakaiba ng nakikita ng tao kung anong ginagawa at yung hindi na nakikita, yung motibo, yung puso nung gumagawa na yon. So, on the outside, sa panlabas, kung makikita lang yan, ay, naku, okay talaga si Mrs. B, pinatawad yung mister na, ako hindi, ganyan, di ba? On the outside, yung action mo, mukhang okay. Kaya lang, it is done for a wrong motive. Okay, hindi maganda ang yung motibo. Exactly your case. Exactly. Sa tingin, magandang pinatawad mo si mister at ngayon kayo ay nagsasamang ulit. Para bang success story, di ba? Parang ang bait mo. Pero ang tunay na dahilan ay ayaw mong siyang lumigaya sa second family niya at ayaw mong pagtawanan ka. Ang tawag doon, selfish reasons. Pang sarili. Okay? Hindi mo ginagawa dahil gusto mong mabuo ang inyong marriage, gusto mong maayos ang inyong mga anak, at ganon. Hindi. Dahil sa'yo, ayaw mo siyang lumigaya. Okay? At ayaw mong mapahiya. Very selfish. And this have nothing to do sa pagkamabait ng isang tao. In fact, okay, handa ka dito. In fact, hindi mo siya talagang pinatawad. Sa totoo lang, gumaganti ka lang sa kanya. Sa psychology, ang tawag dito ay passive-aggressive behavior. Anong tawag niyo sabihin doon? Manipulative at pailalim. In short, selfish, di maganda. Yan. Yan my first point. Now, second point. Okay. Second point, hindi ka, miskin na hindi mo aminin sa akin, yan ang mataas ang probabilidad na ngayon, hindi ka maligaya. Definitely, diba? At hindi ka magiging maligaya in the long term. Miski na sabihin mo, sige, i-continue mo na yan hanggang mamatay ka na, 20 years from now.
I'm telling you, mataas ang probabilidad na yung 20 years na hindi ka talaga maligaya. Kasi you are sabotaging your own chances to finding real happiness with a negative attitude. Ikaw mismo ang sumasabotahe sa iyong pagkakataon na maging tunay na maligaya kasi negatibo ang puso eh. Instinctively, you know this. Ang ibig ko sabihin doon, instinctively, is by instinct, alam mo, may mali sa ginagawa mo eh. Bakit? Tingnan mo yung tanong mo. Tama po ba ang ginagawa ko? Pagpayuhan ninyo sana ako. Kasi your conscience is bothering you. So, alam mo na, deep inside you, may mali sa ginagawa mo. So, ang sagot is hindi. Diba? Gusto mo lang malaman. Kung gusto mo lang ma-confirm yon. That's why you're asking me. Okay? Kasi kung maligaya ka, hindi mo na sa akin mag-ano yan. Kasi okay na eh. Diba? Which means, it brings us to the third point. Pero, bago yung third point ko, it's 1:22 in the afternoon. Huwag kang alis. Huwag kayong aalis yan. Magbe-break tayo. Babalik ko si Miss Malu Cervantes, ang yung life coach ng bayan, sa ating programang Mag-usap Tayo, Miss Malu. Minsan, yung daddy ko, para siyang Yes FM. Hayahay ang buhay. Sweet siya, humble. Para siyang bamboo tree. Minsan, yung tatay ko parang superhero yun eh. Minsan, napaka-overprotective pero napaka-caring. Minsan po yung daddy ko, sobrang funny niya. Minsan mabait, minsan hindi. Minsan good mood siya, minsan bad trip din. Gaanda. Ang paglalaba, nakukuha yan sa Gaanda. Pinagagaan at pinagaganda ng Pride. May dagdag alaga ng fabric conditioner, nililinis, pinababango, pinalalambot, inaalagaan ang kulay ng damit para gaanda ang pamilya. Ang ganda ko! Pride with fabric conditioner. Loyal ka ba sa toothpaste mo? Sa blind toothpaste test, malalaman. Excuse me, anong toothpaste ang ginamit nyo? Eddie, yung lagi ko rin gamit. Unique pala! Mali tayo! Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos nagkamali din. Parehong nabibigay ng maximum fluoride protection, fresh breath, healthy gums at approved ng Philippine Dental Association. Parang toothpaste ko? Pero ang unique, mas affordable ang presyo. Mali na naman tayo! Dahil hindi unique ang toothpaste mo, try mo po. Unique, it's your toothpaste at your price. ACS. For the first time in Philippine Ballet, the most captivating and unforgettable live Babalik po si Miss Malu Cervantes, ang life coach ng bayan. Kung ngayon lang ho kayo nag-tune in sa programa kasi more than 50% of our new listeners nanggaling yan sa nagse-surf. Ang isabihin, naghahanap-hanap na turn and turn ng radio knob nila hanggang sa matukoy or matsyempohan yung programa. Tapos medyo nakinig sila lang konti, ba nagustuhan nila? At ngayon daw, every Sunday, iniintay-intay nila. So kung kayo yon, ako po si Miss Malu Cervantes. Ang ating home programa ay Mag-usap Tayo, Miss Malu. Tinatalakay ko po ang mga common life problems. No? So tinetext ho sa akin yan. Pagkatapos, sinasagot ko lahat ho ng text. 75 pa yan, 80. Kaya lang ho, pinipili ko ang aking ine-ere, yung pinakamaraming tao ang nakaka-relate. Ang pangalan ho nating programa ay Mag-usap Tayo, Miss Malu, and this is the very first and only professional life coaching on air program for the masses. Tinatalakay ko ang third point si Mrs. B. Okay, third point. Alam mo ba, it takes both parties to mend a broken relationship. Ang ibig sabihin, kailangan yung mag-asawa ang mag-usap at to mend. Ano ba mend, love ko? Ayusin ang relationship. Kasi kung isa lang sa kanila, okay, kung wari, ikaw, o kaya siya, kung siya lang, isang party lang na nag-make ng effort, it will never be mended. Ganun na palagi yon. Okay? Si mister mo ay nagmakaawa at humingi ng tawad. Okay, iisipin mo ba, okay yun. Pero, gumamit siya ng pananakot. Ano ang patakot niya? Titira sa kerida. Okay? Titira sa kerida na lang. Tinakot ka pa, titira na lang daw siya sa kerida kung hindi siya tatanggapin. Anong klaseng, yan ba true repentance?
Diba? At masahol pa, pinagbigyan mo na nga. Okay? Pero tuloy-tuloy pa rin ang relasyon niya sa Querida. Ang ibig sabihin, selfish din siya. Okay? Wala sa puso niya ang ayusin kayong dalawa. Okay? Ang gusto niya ay best of both worlds. Anong ibig sabihin nun? Meron siyang dalawang pamilya at nakakasama niya ito anytime he wants. So, puro pakabig. Ayan. So, in short, Mrs. B, pareho kayong selfish. Therefore, palabas lang ang buhay ninyo. Kaya siguro hindi siya napatawad ng mga na-accept at napatawad ng kanyang mga anak dahil ginagawa pa rin niya ang mali. Okay? At wala siyang kabalak-balak magbago. Okay? Kung ayaw magbago, di bala siya. Para saan siya pupulutin? But ang ano dito will be, yung motibo niyong pareho ay hindi sincere to work out a marriage. It is all based on selfish pang sarili. So, bottom line, ano ang isasuggest kong gawin mo? Kasi pagpayuhan mo ako, sabi mo sa akin. O sige, bottom line, first, bigyan mo siya ng unconditional forgiveness. Pag sinabi mo unconditional, walang conditiones. Okay, walang conditiones, no? Maski hindi na siya magbago, maski ganyan siya for the rest of his life, patawarin mo siya at wala kang nais gumanti. Ang ibig sabihin ng ganon is paubaya mo na siya kay God at bahala na si God ang mag-handle sa kanya. Love ko, meron kang gusto idagdag. Pag sinabi mong unconditional forgiveness o pinatawad mo na, huwag mo na susumbat. Ayun. Kung ano pa man mangyari pagkatapos. Ayun. Miskin na, hindi siya magbago, no? Hindi mo siya susumbat yung noon, yung ganito, yung ginawa mo noon, tatandaan mo. Hindi na dapat yun. Yan. That's how to, yan ang ibig sabihin ng unconditional forgiveness. Walang sumbat-sumbat. Okay. Ngayon, ipag-pray mo na ang bahala na ang Diyos mag-handle sa kanya. Hindi mo na... Pati siya. Okay, sa kanya at sa'yo. Alright. Ayan. Now, meron kang options ngayon. No? Anong bang options mo ngayon? Okay. Una, pwedeng pabayaan na lang ang sitwasyon, meaning, nakatira sa'yo, pero pinupuntahan ang Querida at anak niya doon. Okay? So, ang sabihin nun, status quo. Pwede mong anuhin yan, yung bang piliin. Pangalawa, sabihin mo sa kanya na hindi na pwede kayong magsama. So, hanggang patuloy ang relasyon niya sa Querida. So, dapat mamili siya. Pwede mo sabihin sa kanya. But since unconditional forgiveness, okay, pinaubaya mo na siya kay Lord na baguhin ang puso niya at ikaw din para baguhin ang puso mo, okay, hahayaan mo kung ano ang pipiliin niya. Diba? Now, kung ayaw niya mamili, gusto niya as is pa, pwede mo sabihin sa kanya, pwede mo siyang paalisin sa bahay ninyo at mamuhay ka ng mag-isa. Kasi, meron ka namang rason para mamuhay na mag-isa dahil mali ang ginagawa niya. Okay? But in the meantime, wala nang sumbatan, okay? Kasi finorgive mo na siya at i-open mo din ang buhay mo na baguhin ka ni Lord, no? Okay? It's 1:29 in the afternoon ang oras natin. So today is Father's Day. Greetings to all the fathers out there. Napaka-importante ho ng papel ninyo sa buhay ng inyong mga anak. Now, next week, dapat kasi ngayon, kung hindi ako nag-promise sa tatlong ito na matitindi ang concern, kung hindi ako nag-promise sa kanila, dapat ito ang tetalakayin ko ngayon kasi araw ng mga dads ngayon. Pero, since ipangako ko, hindi ko sila pwedeng i-disappoint. Kaya next week, i-discuss ko ang maraming critical lessons for fathers. Okay. In fact, bago tayo pumunta doon, may isang libro akong pwedeng i-suggest sa inyong basahin. It says, Father Hunger. Sabihin kung Tagalog to, ano ba yung hunger? Gutom? Hindi gutom. Okay. Basta, father hunger. They hunger for a father. Okay. Gutom sa pagmamahal ng isang ama. Gutom sa pagkakaroon ng ama. Ayan.
So, Why God Calls Men to Love and Lead Their Families by Douglas Wilson. Napakaganda hong libro nito kasi magbibigay sa inyo, okay, ng mga dapat yung gawin para maganda ang pagpapalaki ninyo sa inyong mga anak, no? As usual, this can be bought from OMF Bookstore, no? At may isa pa akong libro na napakagandang tumulong, no? It says here, Revolutionary Parenting. Makabago, makabuluhan at napakalalim ng pamamaraan, makadiyos na pamamaraan para maging effective parents kayo, no? Anong gustong gawin? Anong gusto ni God sa isang godly parent? Ayan, si George Barna. Okay, OMF din ho ito. Okay, doon sila makikita, no? Text nyo na lang sa akin kung ano pang gusto nyo tanong tungkol sa librong ito, no? Okay? Yes, love ko. Love ko, pang dagdag lang doon sa sinabi mo kay Miss B. Mrs. B, okay, sige. Alam mo, Mrs. B, ang gusto ko lang sana sabihin sa'yo, tandaan mo ng husto, pag-isipan mo lahat nung sinabi ni Miss Malu ng love ko. Lalong-lalo na yung nasa bottom line niya. Sana matandaan mo yun, Pag-isipan mo rin yung lahat ng sinabi niya. At yung nabasa ko dun sa text mo, sa tingin ko, yung mga pag-iisip ng anak mo, mas nag-isip sila kaysa sa'yo. Medyo masakit, Kasi parang iniisip mo kung ano yung sasabihin ng ibang tao. Oo, At kung yung kirida, kung ayaw mo silang sumaya. Ito lang masasabi ko din sa Mrs. D. Mrs. B pala. B. Yung asawa mo at yung kirida nila, akala nila masaya yung ginagawa nila. Pero dadating yung punto, yung panahon na silang pareho, wala ding empty rin. Wala ding hindi tunay na pagmamahal din yon. And siguro pag-isipan mo rin, Mrs. D, bakit sa akin kasi, bakit tumagal ng ganong katagal, 30 years ka nang sasama na bago mo nalaman yung mga ginagawa ng asawa mo. Hindi kaya buhat noon pa lang nung umpisa, pareho kayong palabas lang pareho ginagawa nyo at hindi nyo talaga pinag-uusapan. Nalulungkot ako na sa edad nyo yan, ganyan ang mangyayari. Hindi dapat sa ganyang edad dapat mas magkakilala kayo, mas kayong dalawa lang. Diba? Yung mga anak nyo, tutulungan kayo. Pero kung maayos din yung pagpapalaki nyo sa kanila. Okay, so yung sa asawa mo, ginawa niya yung problema niya, hindi naman niya malulutas. Yung problema niyang ginawa sa ginagawa pa rin niya ngayon. At yung gagawin mo, wala din mangyayari. Diba? Love ko? Yeah, that's true. So, yung tandaan mo lang lahat yung sinabi ni Miss Malu, pakaisi-isipin mo at isagawa mo sana. Oo. Maski na, okay, kasi may nag-text ito karapat dapat naman daw na sa'yo ang mister mo. Wala akong issue doon. Talagang dapat sa mister mo. Pero yung sinabi nga dito, at least nakaganti ka na sa kirida niya. Hindi ka pa rin nakaganti sa kirida niya, you know why? Pinupuntahan pa rin. Ng mister mo ang kirida niya. Anong ganti-ganti? Kaya kaya iiha, yung nag-text sa akin na tama lang na si mister mo sa'yo. Tama yun. Pero ang aking issue kay Mrs. B ay yung rason niya na nakaganti ka na sa kirida niya. Hindi siya nakaganti dahil masaya pa rin yung kirida niya dahil pinagpapatuloy pa niya ang relasyon niya. Samantalang si Mrs. B, mabigat ang loob. Anong saya nun? Diba? Now, sabi niya din, magdasal ka daw para ma-enlighten ang mind mo. Tama yon. Pero yung enlightenment of the mind means aalisin mo ang pagka-selfishness sa puso mo at ang paghihiganti. Kasi hindi ka masasagot ng Diyos kapag ang puso mo ay full of revenge. I'm telling you. Miski saan ka simbahan pumunta. Alright, now, talking about father, our next case involves a padre de familia. Tawagin na lang daw siyang Mr. Sad. Sad, malungkot, Mr. Lungkot. Okay. Babasahin ko yung kanyang text. But of course, hindi na, kasi mahaba
I'm in my 40s. So, mga 40 siya. So, a businessman and quite successful. Okay, I'm glad. My problem is, bakit palagi akong feeling malungkot? Lalo na pag dapit hapon. Ako, lalim nito. Dapit hapon. Dapit hapon is palubog, dusk. Dapit hapon. Palubog na yung araw. Sunset. Ayan. At lalo na pag Sunday, ay ngayon, malungkot ka. Grabe talaga ang kalungkutan na feel ko, and it became worse when I lost my 8-year-old daughter 5 years ago. Oh, that's sad, okay? Married siya with 2 remaining kids, both boys ages 9 and 4, okay? Happy naman daw relationship niya with the wife who knows my tendency of feeling sad since teenager pa siya. Kasi daw, sabi niya, I have a pessimistic outlook in life. Ano ba yung pessimistic sa Tagalog? Hindi magandang pagtingin sa buhay, malungkot. Okay, madilim. Okay, okay, maraming problema ang tingin niya, hindi optimistic. Okay, mahirap Tagalogin. Pasensya na kayo. Okay, sabi niya, I take life seriously. O, yun pala. And masyado akong warrior. Warrior. Kala ko babae lang nag-worry. Warrior siya. Kasi, I did not have a happy childhood. Hindi ka naman happy yung ano. Yung parents niya were always fighting. And he felt deprived. Yung ano ba yung deprived? May kulang. Okay, feeling ang dami niyang kulang. Okay. Kaya ngayon, he loves and provides for his children very well. Siyempre, yung ayaw niya ma-experience ang mga anak niya yun. So, napakasakit nang mawala yung anak. When I'm sad, sabi niya, parang ang dilim ng tingin ko sa paligid and sometimes I cry. Okay? When I think of my daughter. I feel gloomy din kapag umuulan. Pag umuulan, malungkot siya. Depression na ba ito, Miss Malu? Yan ang tanong ni Mr. Sad. Okay. O sige, ano na to, I will give it to you as scientific as possible, pero syempre naiintindihan ko ang feelings mo. Pero para matulungan kita, you know, I have to be logical about this, Mr. Sad, no? Okay, una, being sad is not always synonymous with depression. Ang ibig sabihin, kapag ang tao nalulungkot, hindi ang tawag doon ay depressed ako. Kasi yung paggamit ng the word depressed, okay, ang paggamit ng word na depressed, parang hindi dapat. Kasi depression is a type of mental illness. It's a type of illness just like schizophrenia, bipolar, mental illness ang depression. So, okay, while sadness, yung pagkamalungkot is normal lang for human beings na dumadanas ng mga hindi magagandang eksperyensya. So, hindi automatic yon. That's one thing. Now, ang tanong is, yung kalungkutan mo, going to depression. Ibang usapan na yan. At tatalakayin natin yan mamaya. Okay. Now, gusto ko lang sabihin sa iyo, maraming posibleng rason kaya sad ka. Marami. Pero i-discuss ko lang dito, para na mapagbigyan natin yung iba, will be the 3 most possible causes for your for your sadness, base doon sa tinext mo sa akin, ha? Base. Kaya, kung may kulang ka na nasabi sa akin at hindi ko na ano yon, may merong kulang dito. Pero base sa lahat ng tinext mo, tinanong ko sa'yo, alright, ito, nakikita ko, ha? Okay, first, yung edad mo, you're 40, edad mo. Alam mo ba, yung edad na yan ay beginning of a midlife crisis. Okay? Common yan. Okay? Everyone goes through this period. Okay? Ako nag-go through that. Okay? Pero ako mas maaga. 35 pa lang ako, nagmi-midlife na ako. Okay. At nag-menopause na ako at 35 kasi napaka-stressful ng buhay ko, no? Okay. So, yung 40 ay first possible cause ay 40, umpisa na ng midlife crisis. So, nag-umpisa ka sa midlife crisis. Ang isang simptomas dito ay yung nagsuswing ang iyong periods of productivity. Sabihin, nakaka-function ka kasi businessman ka eh. You know, nakaka-function ka, nagagawa mo yung trabaho mo, and periods of sadness, kamukha na sinasabi mo. Okay. Itong mga itong periods of sadness,
Maaaring it can be caused by regrets. Kasi sabi mo, 40 years old na ako. Hindi na ako kaysa nakas ng dati. Okay, meron pa ba ako ma-achieve? Ganyan. It could be caused by regrets. Worry and anxiety about the future. Yan ang nagtitrigger niyan. Kasi even among highly successful people, they feel this way kapag sila ay nag-undergo ng midlife crisis. Now, ang dami kong gusto sabihin sa midlife crisis, diniscuss ko na ito ng ubod lalim yung past year and past several months. Suffice it to say, okay, midlife crisis yan. Okay. Now, pangalawa, bago tayo pumunta sa pangalawa, sa pangatlo, pang-apat at pang-lima, bitin tayo ulit ha. Kasi pause muna tayo, for some word from people who have supported us. And huwag kayong alis dyan. Babalik ko si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan dito sa ating programa. Mag-usap tayo, Miss Malu. Di biro maging nurse, dapat marunong sa sakit at marunong ding mag-alaga. Yun bang may malasakit? Kaya pagdating sa bath soap, hanap ko, tulad ko, lalo't may pamilya ako. Kaya ang gamit ko, Shield Bath Soap. Galit ito sa sakit na dulot ng germs. May antibacterial na pareho ng sa leading brand. At may malasakit sa skin dahil may Shea Butter Moisturizer. May malasakit din sa budget dahil super affordable. Kaya naman approved ito ng Philippine Nurses Association. Shield, galit sa sakit, may malasakit. ACS. Kapa ka ng kapa, sana di basa. Kapa ka ng kapa, kapa ka ng kapa, baka pwede pa, kapa ka ng kapa. Tigilan na ang kakakapa sa New Heaven Baby Diapers. Hindi ka parating nag-aalala. May TLC, Total Leak Control System. Ina-absorb ang wetness para iwas leaks. May adjustable tape at cottony cover. Wala nang kapa-kapa sa Heaven Baby Diapers. New Heaven Baby Diapers. ACS. Isang dagdag inspirasyon na naman ang aming natanggap mula sa KBP Golden Dove Awards. Parangal sa inyong mga lingkod sa pagbabalita, si Angelo Palmones, si Kuya Angel, awarded as the Best in Science and Technology Program Host. Ang programang Balintataw ay tinanghal na naman bilang Best Radio Program in Arts and Culture. At ang MBC Sports Center, kinilala bilang Best in Sports Program. Sa mga bumubuo ng KBP, salamat po sa pagkilalang ito. Alay na si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Again, ito po ay mag-usap tayo, Miss Malu, the very first, professional life coaching on air program for the masses. Okay. So Mr. Sad, ito yung pangalawang posibleng rason sa sadness mo. Okay. Yung sabi mo, teenager ka pa, ganito ng pananaw mo. So, itong midlife crisis mo na at 40, na I have a thinking suspicion, very strong, ang possibility, is further aggravated. Napapalala ng personality type mo. Kasi warrior ka, pessimistic ka. Okay? Kasi this could be caused by your unhappy and deprived childhood. Kaya yung sadness factor mo, nandun na nga, tapos nag-i-increase pa kasi marami nang sumasama dun sa equation. Alright? Now, pangatlong posibleng cause ng iyong sadness, no? Okay, since the death of your child 5 years ago due to a sudden, and unexplained illness. Sabi mo nga, sumakit lang yung tiyan, napunta hindi naman sa ospital, 3 days, namatay siya. Ang problema, yung doktor, hindi malaman kung bakit. So, shock kayo, hindi nyo na autopsy, kaya hindi nyo talaga alam ano nangyari. Okay? So, a sudden at saka unexplained illness. So, posible, you may not have yet experienced proper grieving. Okay, hindi ka dumaan sa tamang pagluksa, pagluksa sa nangyari sa iyo. Alam mo, itong grieving na to, I have discussed this lengthily on air.
after Typhoon Yolanda. Yung programa ko, hindi ako nagpo-programa at tinatanong ako, nagiging guest ako sa mga other radio stations. Ang ano lang doon is paano makaka-cope up ang mga survivors at victims ng Yolanda. Yung matitindi. Paano ba? So, yun ang tinalakay ko. So, ngayon, isa-shortcut ko na lang yan, no? Okay, so according to Rob Zucker, no, international grief expert, right? Sabi niya, lahat ng tao na dumaan sa trahedya, okay, or pagkamatay ng loved one, kailangan nilang magdaan sa 3 phases of proper grieving bago sila maka-move on. Okay, ang tawag niya doon sa 3 phases or stages na yun ay storms. First storm, second storm, then that's it, no? Okay. Now, yung unang stage ay shock. Okay, deep sense of unbelief. Parang na-shock, parang hindi makapaniwala, parang ano nangyari? Sometimes some people, absence of emotions, walang pakiramdam, naging numb. Ano ba numb, love ko? Manhid, naging manhid. Okay, at high anxiety. Yan ang first storm. Yung nalaman, ganyan ang first stage. Sa dadaanan lahat ng tao. Tapos, pupunta ngayon sa second stage yan. Ang tawag doon, second storm. Okay, ano yon? Intense, matindi, intense period of grief. Okay, na ang mga feelings ay denial. Parang hindi. Depression, okay, temporary. Depression and anger, galit. Hindi mo alam kung kanino ka galit. Okay? So, yan yung second stage, no? Depende sa tao kung mabilis or ano lang yan, no? Tapos, yung third stage naman ay healing and moving on. No, pagkatapos ng mga feelings na to, nakaka-reflect na sila, nakaka-move on na siya, no? Now, ang pinaka-most accurate predictors, okay, kung gaano kahaba at kung gaano kabilis mag-move on, ay yung tinatawag na personality at temperament nung tao bago yung trahedya. Okay. In your case, you got stuck. Natigil ka na lang sa stage 2. You have not moved on to the last stage. Yan ang basa ko dito, no? Kasi a lot of things would trigger. Asa ba yung trigger? Yung nagpo-post, no? Nag-uujok, may mga triggering points eh. Example, sabi mo, linggo. Nalulungkot ka pag linggo. Linggo is just another day of the week, di ba, love ko? Okay, so, ano yung significance? Bakit linggo, hindi Martes, Lunes, Huwebes, di ba? Bakit linggo? Kaya, I'd like to ask you a couple of questions. Okay? Yung bang daughter mo namatay ng linggo? O kaya naman, family day ang linggo nyo, kaya tuwing linggo, na, okay, tumatambad sa'yo, kulang ng pamilya mo. Ayun siya. No? Kasi stuck ka ba sa second stage? Now, dapit hapon. Nako. Ang dapit hapon, lalim nun eh. Tsaka sunset, di ba? Sunset is supposed to be romantic. Pero sa'yo, gloomy. Okay, kasi nag-aagaw ang liwanag at dilim. Ngayon, at the end of the day, tired ka. Tapos yung atmosphere, medyo maano pa, siyempre nakaka-affect na emotions yun. Di ba? O raining. Talaga namang gloomy ang atmosphere ng raining. Pero yung iba, singing in the rain, pero ikaw umiiyak ka. So, ang ibig sabihin, meron pang malaking sugat dyan na hindi naghihilom. No? So, ang aking diagnosis, okay, you may be suffering from a confluence of all 3. Ang sabihin ng confluence ay kombinasyon ng tatlong ito. Midlife crisis, personality trait, at unfinished grieving. Kaya matindi ang iyong kondisyon. Pero hindi pa siya depression. Kasi ang simptomas ng depression goes beyond feeling sad. Okay, ito yun. Kasama na dito, loss of interest and pleasure in normal activities. Hindi ka na halos makatrabaho. Wala lang sa iyong buhay. Irritability, another cause, restlessness, hindi ka mapakali, hindi ka makatulog, lower sex drive, ayaw mo na yan, decreased concentration, wala ka ng concentration, at excessive sleeping or insomnia, kasi ayaw mo nang gumising, at
chronic fatigue and lethargy. Ang sabihin, hindi ka naman pagod, pero feeling mo pagod ka at ayaw mo nang gumalaw-galaw pa. O, di ba? Meron ka madadagdag dito before I can tell him what he can do? Siguro sa bandang dulo na. Dulo na. Sige. Pagkatapos mo. Okay, sige, love ko. Kasi siyempre, tatay din, di ba? Okay, depende kung sa oras, kung hindi depende sa oras. Hindi, okay, anuhin natin to. Hindi ako kung mabibitin man tayo yung last natin, si Miss E, okay? Matindi rin siya, a molested child, okay? So what can you do? Okay, i-try mo itong mga suggestions kong ito, at kung hindi siya nag-work at yung sadness mo ay palala ng palala, I suggest you consult a psychiatrist. Kasi hindi ako pwedeng mag-prescribe ng gamot para ma-handle mo yung sadness. Only a psychiatrist can do that. Okay? So ito muna. Try mo muna to. Pag hindi nag-work, tsaka yun. Stay physically active. Mag-exercise ka. Kasi pag ang exercise, nagpo-produce siya ng na tinatawag na yung chemicals na ang tawag ay dopamine. Nakakapag-lift yun. That is a happy chemical. Okay? So you exercise. Pangalawa, get a good night's rest. Alam ko na nai-insomnia ka, so ang gagawin mo dito will be, mag-relax ka, gawin mong maganda yung bedroom mo, kamukhang ginagawa namin ng love ko, okay, meron kaming mood music, ayan, yung ganon. Siguro magpa-spa ka para ma-relax ka, yung ganon. Do anything para magkaroon ka ng good night's sleep, kasi ang sleep very restorative. Ang sabi, nire-restore niya, okay, yung balanse. Stay connected, ang sabihin, okay, huwag mo pabayaan si Mrs., huwag mo pabayaan mga anak mo at mga kaibigan mo, kasi you need a strong support system. Kung yung sad ka, tapos nag-iisa ka, di lalong manidisgrasya ka, no? Tapos enjoy what you have. Sabihin, may dalawa ka pang anak, Mr. Sad, may dalawa ka pang anak, may asawa ka pa. Sabi mo, happy naman kayo. You enjoy what you have, no? Blessings yan from the Lord. And ang pinaka-importante is cultivate a rich inner life. Ano ibig sabihin nun? Develop a spiritual life, Nagdadasal ka ba? Kinakausap mo ba si God? Yung dalamhati mo ba, kinakausap mo siya? O nagagalit ka sa Kanya? Okay? Read scriptures. Pagbasa ka ng mga libro na makakatulong sa'yo. Just like, I suggest this book. Okay? Itong book na to. Ano ang title niya? Overcoming Anxiety and Depression. Practical tools to help you deal with negative emotions, no? Very good. This is a Christian book, so which means this is also how God wants you, okay, to handle your emotions, no? Okay? So, ayan, Mr. Sad. Kung gusto mo pang malaman mga ito, text mo na lang ako, ha? Okay. So yun lang, love ko. Meron kang maidadagdag? Konti lang. Naalala ko lang kasi yung nakaraan natin, mga 5 years back. Medyo meron akong dinaanan na hindi rin muntik na akong muntik ikaw na lang mag-isang way from the hospital. Muntik na akong mabiyuda. Isang buwan sa ospital, hindi ko malaman kung gigising pa. Okay. At marami pa rin mga pangyayari bago yung paano. Yes. Pero dun muna tayo dun sa 2005. Okay, na wow, love ko 10 years ago na pala 10 years ago na yun, no? Tama, 10 years ago. 10 years ago na pala yun. Na isang buwan ako dun sa ospital na in and out of consciousness ako, okay? And talagang anong bandang huli, sabi mo nga sa akin, you were really, ikaw na lang uuwi ng mag-isa. Oh. Okay. Now, ang isa sa akin nakita ko doon, na yung mismong buhay ko dito, dati kala ko, alam ko, kung mapaplanuhan ko kung ano yung mangyayari. Pwede, ng kaunti, no? Pero sa pagkaraan na mas maraming pwede mangyari at talagang maski na yung doktor, hindi naman nila alam kung ano ang mangyayari. Binigyan ako ng gamot, etc. Pero sila mismo, sinasabi nila na maghintay na lang kung may magkaka-epekto yung gamot. Okay? Yeah. Now, ikaw naman, sabi mo, you're praying na maayos. Umepekto yung gamot at yung mga doktor, makita talaga nila kung anong dapat nilang gawin. Okay, hindi ako napunta sa ICU. Hindi ako nakalakad after 1 week. Tapos may short-term memory loss ka. Short-term memory loss pa ako. Nawala sa akin mahigit 30 pounds. Talagang tindi. Etc. No? Now, ang pinupunto ko lang, ang meron lang ang
Diyos lang Just lang. ang nakakaalam kung kailan, Very good. hanggang kailan ang buhay mo sa mundong to. Now, kung siya lang nakakaalam, para sa akin, kung sino man yung naiwan ng mga tao, magulang niya, kung sino man yung mga nagmamahal doon sa taong yon, ano ang iisipin nila, maiisip nila doon sa pangyayaring yon. Ang sa akin kasi, makikita mo ba yung buhay talagang ganito, wala kang control sa buhay? Yes. Pag nakita mo yon, saan ka pupunta ngayon? Ano ang paniniwalaan mo? Ano ang gusto mong malaman? Di ba? Yun lang naman ang magagawa mo eh. So, sabi mo nga, develop a spiritual life. So, paano mong gagawin yun eh? Pero yun ang pupuntahan mo lang talaga at doon mo makikita kung ano ba talaga ang mas maayos mong gagawin. At kung saan ka talaga, saan ka papunta, ano ang direksyon mo na mas maganda. Kasi hindi natin alam kung ano na yung mangyayari sa bata. Okay, maraming mga nangyari, pero maski na yung doktor, hindi naman nila maliligtas yun. Kamukha din sa akin, wala namang kilala, wala namang magagawa yung mga doktor eh. In fact, sabi ko nga, what's wrong? What's happening? Kasagot-sagot sa akin, these are the possibilities, but we really don't know how it developed. Yung mga ganyan. So, para sa akin lang po, ano yung mga nakita ko, sabi nga yung realization mo, yung nabago sa paniniwala ko, sa pag-iisip ko. Diba? So, sa akin, it's only God who will get you. Yeah. Walang makakagawa. Pag hindi mo pa oras, hindi pa niya sinabi, hanggang dito ka na lang, ito ang dapat mangyari, hindi mangyayari yun. That's correct. Yun. I guess, yun ang kaya nga, inano ko yung sa kanya. Kaya si love ko na lang, gusto kong magsalita nito, no? Kasi sasabihin nila, babae ka kasi, kaya wala kang ginawa. Kasi sabi, pray, tsaka God, mga babae yan eh. If you notice, kung kayo nakikinig regularly, yung prayer and coming to the Lord, always sa kanya nanggagaling yon. Why? It's because that's true, no? Hindi lang pambabae ang pagpupunta sa church at ang pagdadasal. Kasi that's the idea of modern men. Ay, babae, sige, ipagdasal mo na lang kami. Hindi ganun eh. It's a personal relationship with God, Mr. Sad, no? Okay. In scriptures, if you read the scripture nakalagay doon, at the foundation of the world, beginning of the world, before tayo ipanganak, God already knows how long we will live. So, yung iba 95, yung iba 107. Okay, yung anak mo 8 years old. So, we don't know. So, yung faith ba natin madidevelop because we have no control of everything in our life. So, mababago yan. Kung mabagong pananaw mo, mababago rin ang paningin mo sa mundo at yung emotional stability mo. Okay, maaayos siya. Alright? So, ayan. Now, it's 1:58, in the afternoon. Okay, pag-iisipin natin. Anyway, so we will see, no? Kasi we will see kung matatapos natin to. I think we will, no? Kasi Okay. Ito si Miss E of Mindoro. Okay. Hindi talaga siya sa Mindoro. Okay? Lahat ito masyadong maselan ang kaso, kaya hindi ko lahat sasabihin, okay, ang detalye, alright, at medyo iba pa yung kanyang lokasyon, okay? So, pero alam mo kung sino ka, ha? Alright. Graduated 11 years ago with a college degree. She was molested by a professor, but did not complain kasi ayaw niya ng skandalo. Ang problema, ang epekto sa kanya ay she went into depression. Okay. So, after a few years, okay, kala niya okay na siya, she got married. Kaya lang nag-separate sila kasi ang dami nilang hindi pagkakaunawaan. Hindi sila nagkaroon ng anak. Okay. Now, naghanap siya ng trabaho, nakakuha siya ng trabaho. Pero, okay, nag-suffer siya ng insomnia, hindi siya makatulog, at naging dysfunctional ang kanyang behavior. Hindi naman sa akin sinabi ko ano yung mga unusual behaviors na napakita niya sa trabaho. Kaya, hindi rin siya nag-last sa job. Hindi ko na tinanong sa kanya, pero kung gusto mo, Miss E, sabihin sa akin, further, ano ba itong mga unusual behaviors na hindi ka nais-nais kaya hindi ka tumagal sa trabaho. So, tapos, several jobs, nakakuha siya, pero hindi rin ng tagal kasi nga dysfunctional yung behaviors na pinakikita niya doon. So, hanggang ngayon,
Okay, hindi na siya nagwo-work at she lost all confidence in pursuing a career. So, ang tanong niya, will I be like this forever? Yan ang tanong niya. Okay. So, wag ko kayong munang aalis dyan, ha? At si Chris Kapuso, medyo mag-over lang tayo, mag-over, Barak, sabi kay Chris, mag-overtime lang akong 2 minutes. Okay? Alright, para matapos ito. Okay, si Chris Kapuso, huwag kayong alis dyan, ha? Okay. So, yung first point kasi, being molested by someone you trust and you look up to as an authoritative figure is a horrible experience. This is short of rape. Hindi nga siya ni-rape. Pero, ganun din ang epekto. Kasi, nilapastangan din ang kanyang pagkatao. Kaya, okay, kaya ganito. Ang worst pa dito, okay, yung takot niya, hindi siya naka-ask ng help at hindi siya nakakuha ng tulong para ma-resolve ang issue kasi yung kay fear, natatakot siya. So, kinip niya to ng secret. Habang sikreto ang isang bagay, lalo siyang lumalalim sa subconscious at nagmamanifest ito sa dysfunctional behaviors mo. Kaya hindi ako magtataka na hindi nagtagal ang iyong marriage kasi you went into the relationship na napakalalim ng issue mo. Hindi magtatagal talaga yan. Dapat na-heal ka muna bago ka nag-asawa Okay. Pangalawa, double jeopardy. Ano ba ibig sabihin ng love ko ng double jeopardy? Ang sabihin, ikaw na nga ang biktima, naka-experience ka ng sexual abuse, pagkatapos ikaw pa ngayon ang nakaka-experience ng shame. Ayun. Kaya dobling. Okay. Dalawang tama, left and right ni Pacquiao ang tumama sa iyo, yun ang ibig sabihin nun. Kasi biktima ka na nga, pagkatapos ikaw pa ngayon ang nagsasuffer ng shame. Ano ba yung shame, love ko? Kakahiyan, tsaka hopelessness. Okay. Kaya, hindi ako magtataka na, depressed ka. Third point is, anong gagawin mo to fight back? You have to fight back and you have to reclaim your life, no? Hindi ka na basta susuko na lang. Okay? Ang most ideal ay you go for counseling. Counseling talaga ito, matinding counseling ito. Ngayon, kung hindi posible ito dahil may cost, okay, mag-engage ka na lang sa self-healing. Okay. Ang ibig sabihin, i-turn mo yung sarili mo from a victim to a victor. A victor means a winner. Paano? 4 na bagay lang, okay? Una, you understand, you must accept na ano ba yung battle? Ang laban is in your mind. Okay? The battle is in your mind. Ang laban mo, ay sa isip mo. What you think either builds you up or destroys you. Kung ano iniisip mo, yun ang pwede maghila sa'yo at yun din ang pwede magtaas sa'yo. So the feelings of shame and guilt are brought about by thoughts. Negative thoughts, damaged goods na ako. Siguro fault ko to, kaya ako minolesta. Wala nang pag-asa ang buhay ko, etc., etc. Okay? Kasi hindi ako nag-fight back. Nobody might not love me anymore. Lahat ito, negatibong thoughts. Lahat ito, thoughts. So, which means, pwede mong baguhin ang pag-iisip mo. Pwede mong baguhin. Yun ang key sa number 1. O pangalawa, how? Practice visualization. Sabi ng visual. I-visualize mo. Managinip ka ng gising. Okay? Mag-daydream ka. Mag-create ka ng clear, positive image ng sarili mo at anong gusto mong future. Kumbaga, gawin mo na parang pelikula yung utak mo kung yun ang ini-imagine mo na ikaw may asan, ini-imagine mo na masaya ka, ini-imagine mo na successful ka. Yan. Every day, yan ang gawin mo. At kapag yung negatibong thoughts ang pumasok dyan, okay, palitan mo ng image na yan. Palitan mo siya, kaya mo siyang palitan. Okay. Tapos, hindi lang yung isipin sa utak, kung hindi, isulat mo pa sa papel ano itong gusto mong dream. Okay? Para magawa mo ng paraan. Kasi gusto ko magkaroon ng magandang trabaho. Anong trabaho? Ganyan. Para makahanap ka. So, kailangan yan full engagement. Yung mind, power, at saka action. Pagsabayin mo yon. At ito, love ko. Yung most important, gusto mo ikaw ang magsabi niyan? Yung most important? Importante sa lahat ng bagay ito. Sa buhay natin talaga. Ito talaga yung pinaka-importante.
isuko mo ng buhay mo sa Panginoon. Okay. Ask His help. Hingin mo yung tulong niya. Okay. At ipanalangin mo rin sa Diyos na baguhin ang puso mo, ang pag-iisip mo at yung buhay mo. And to give you joy para magkaroon ka ng tunay na kaligayahan. Hindi lang yung masaya. Tunay na kaligayahan. And magkaroon ka ng tunay na yung pag-asa. Nakikita mo yung mga maayos na magandang mga hinaharap. Magkakaroon ka noon. And para mas masuportahan yan at mas maintindihan mo, basahin mo yung scriptures, yung sinulat niya sa kanyang aklat. And para mas matutuhan paano gagawin yun at paano magiging masaya ang buhay mo. Lang love ko. Okay, see, told you. Sige, bilis ang oras. Okay, text nyo lang ang inyong mga concerts sa 0919-873-1921. Komento kayo sa aking fan page. Laging tandaan, okay? Hindi mawala ng problema sa mundong ito. But life can be beautiful because life is beautiful. So hanggang sa susunod na linggo ho, 1 to 2 p.m. Mag-usap tayo. Miss Malu, the top rating show on its time slot. Ito po si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan, at magandang hapon po, Luzon, Visayas, Mindanao.